Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Konting adjust mo, Justin. So ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. So si Juan Bautista ang nagbinyag sa ating Panginoon. Nakita niyo po ba? So yung pag-evolve no ng ating pong yung mga nilalagay kasi sa simbahan, yung mga imahen, yan po ay mga naghahatid ng mensahe sa atin. Kaya mahalaga din na bahagi ng liturhiya na mayroong mga liturgical arts na tinatawag. Kung mapapansin nyo po, mula doon sa Belen, nakita natin yung pagsilang ng sanggol na si Jesus. At mula sa pagiging sanggol, naging bata yung si Jesus, na kung saan ay last Sunday, ipinagdiwang natin yung kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya sa pamamagitan ng tatlong pantas na sumisimbolo na ang Panginoon ay nagpakita sa buong sanlibutan. Hindi na lamang para sa iilan o para sa mga Israelita, kundi nagpakita ang Panginoon sa lahat. Na ang Diyos ay totoong na may mukha, may laman, hindi na lamang ito hangin, apoy o kulog, kundi dahil kay Kristo nakita natin ng mukhaan ang Diyos. At ngayon, sa ating ebanghelyo, hindi lang basta nakita, kundi ipinakilala ng Diyos kung sino si Kristo nang siya ay lumapit kay Juan Bautista at sumunod ayon sa kanilang itinuturo, nagpabinyag kay Juan Bautista at nung siya ay binyagan, lumabas ang Espiritu Santo at ang tinig na nagsasabing, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Hindi lang nagpakita, kundi ipinakilala ang bugtong na anak. Na ibinigay hindi para magparusa, kundi para maligtas ang tao sa kung sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya, ito yung bago kayo umuwi, pagnilayan muna ng mabuti, tingnan po ninyo ang larawang ito, at hayaan ninyong mangusap ito sa iyo. At ano ba ang sinasabi ng ating pagdiriwang na ito sa ngayon? Ano bang sinasabi nito sa iyo? Kasi kung tutusin, yung halimbawa ni Juan Bautista, yung halimbawa ni Kristo, ito ay mga larawan ng kababaang loob, humility,
Sabihin niyo nga po, humility. Ano ba pag sinabing humility? Yung patuloy kang nakatapak sa lupa, patuloy kang nagpapakumbaba sa kabila ng katanyagan, sa kabila ng pagkilala sa iyo. Kasi kung babalikan natin, ipinakilala si Jesus, una ipinakilala ni Juan Bautista. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kasunod niyan, ipinakilala siya mismo ng Diyos, ito ang aking anak, lubos kong kinalulugdan. Pero ano ang ginawa? Pagkatapos ito, i-exit na si Juan Bautista. Walang kung anumang insecurities, walang kung anumang parang threat sa kanya. Kailangan niya ng umatras, kailangan niya ng maglaylo, pasok si Kristo. Siya naman ngayon ang gaganap ng kanyang misyon. Nagampanan na ni Juan Bautista ang kanyang misyon, ngayon si Kristo naman. Si Kristo kahit nasa kanya na ang kataas-taasang pagkilala, pero siya ay nanatiling tagapaglingkod na sumusunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya maganda nga paalala ito nitong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo. Marami tayong nasaksihan ng mga tuwang-tuwa kasi lumabas na yung result ng kanilang mga exams. Marami ng bagong lawyers, bagong teacher, bagong nurses. May additional na sa kanilang mga pangalan, Reynante Engineer, Reynante Doctorate, lahat na nandiyan dyan. At ang problema lang, nakakalimutan nga natin na manatili tayong mapagpakumbaba. Habang dumadami ang ating mga nakasunod sa ating pangalan, kahit nga bago sa pangalan at pagkatapos ng pangalan, lumalaki na ang ating ulo. Na nakalimutan natin na ang lahat ng ito ay dahil sa pagkilala ng Diyos sa atin. Pero nakakalimutan nating kilalanin ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Diba? Napakaraming tao ang madalas nakakalimot sa puntong ito, sa bahaging ito, na kaya ka binigyan kasi kalakip ng pagkilala ng Panginoon kay Kristo ay yung kanyang misyon at responsibilidad. Kaya pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yan si Kristo. Dire-diretso na yan, maghahanap na yan ng kanyang mga alagad, magtatawag na yan ng mga alagad, magpapahayag na yan ng mabuting balita, tutulong na sa mga bulag, mga pilay, mga inaalihan ng demonyo. Hindi niya gagamit. Bakit ko gagawin yan? Anak ako ng Diyos. Kaya niya gagawin dahil siya ang anak ng Diyos. At lahat ay ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mayabang, ha? Tamo, natatakot kayong sabihan, no? Kaya nga, maging sa simbahan, di ba? Anong pangalan mo? Choir ako ng Saint Joseph Gagalangin. Kaya marami din sa amin dito nagpapataasan, nagpapayabangan kasi ginagamit yung pangalan. Ako ang coordinator, ako ang head dito o kung ano man. Anong pinagkaiba natin dyan sa labas? Anong pinagkaiba natin sa mga na mga talagang nagyayabang dahil sa kanilang mga achievements sa buhay? Kaya muli, paanyaya sa atin, katulad ni Juan Bautista, ang ating Panginoong Hesukristo, gaano man tayo katanyag, huwag nating kakalimutang kilalanin ang tunay na kumikilala sa atin. At hindi ka man kilalanin ng tao, hindi man i-appreciate ng tao ang iyong ginagawa, tuloy mo lang ang paglilingkod. Ituloy mo ng may kababaang loob at isang araw, maririnig mo ang pagkilala sa iyo ng Diyos. Amen?
Amen.